Ayan, ito pag-usapan natin. Ito yung tanong ko. Ito talagang ito gaya ng sabi ko sa inyo, ito talaga ang concern ko sa mga politiko. Ulitin po natin ha. Hindi po ako pabor na ang lagi nating pinoproblema ay yung barila ng tubig diyan sa West Philippine Sea. Bakit tayo diyan naka-focus? Hindi yan po ang sumisira sa bansang Pilipinas. Ang sumisira sa bansang Pilipinas ay droga. Yang problema natin sa China, bago lang yan. Ewan ko bakit bigla-bigla na lang simula 2022 nagkaroon tayo ng issue dyan sa West Philippine Sea na yan. At ako ay naniniwala dahil tayo ay nagsisimula na maging tuta ng mga kano dahil dyan sa EDCA, lintik na EDCA na yan. So hindi talaga lehitimong problema yang sa China na yan. Maniwala po kayo sa akin, pag upo ni VP Sara sa 2028, solve ang problem dyan sa China na yan. Okay? So hindi yan. Ano yan? Panglabas lang na problema yang sa China niya, sa West Philippine Sea na yan. Ginagawa lang nila yung OA. Ang talagang sinasabi nga, hindi ko alam kung ang nagsabi nito si Attorney Roque or si SAS. And I believe doon sa sinasabi nila, naniniwala ako doon na alin, yung West Philippines na yan ay hindi talaga problema. Yan ay kinukonekta lang sa Duterte, ginagawa ng problema para siraan ng mga Duterte. At naniniwala ako dyan. So wag niyong pansinin yan. Hindi problema yan. Solve yan pag-upo ni VP Sara. Ngayon lang natin naging problema. Alam niyo kung ano problema natin since nagkaroon ako ng isip? Ang sumisira sa bansang Pilipinas, bukod sa mga kurakot na mga opisyal, ang sumisira sa bansang Pilipinas, droga. Droga po. Pangatlo, rebelde. Yan tatlong problema natin. Kaya hindi ko alam bakit pinupukusan nyo yung West Philippine Sea na yan. Mag-focus tayo sa mga lintik na adik dito sa bansang Pilipinas. Ay, Spencer Lacalle, shoutout o pasaportahan ha. Lahat po ng mga DDS vloggers na hindi nabayaran, shoutout sa inyo. Pakisuportahan po lahat ng nakikipaglaban dito, okay? Wala tayong problema dyan sa West Philippine Sea. Adik ang problema natin. Baka bangag. O yun. Kung nagbibigay ng komentaryo patungkol dito sa drug test. No? At kung sakali pa bang magkakaroon ng batas patungkol sa drug test sa lahat ng mga opisyales ng gobyerno, kayo po ba ay susuporta dito? Sakto yan. Yun. Ang iksi ng sagot ni Mayor Baste, no? Pero shoot sa banga. Sakto yan. Sa aming lengguwahe, ang ibig sabihin yan mismo. Yan talaga ang kailangan. Mandatory drug test. Alam mo, takot ka lang sa drug test kung addict ka. Hindi, di ba? Oo. Hey. Sabi ko nga, kahit magkahamunan ng mga political vloggers ng drug test kada buwan go ako dyan. Kasi alam nyo, yung madalas magpabayad, malamang addict yan ng mga vloggers. Malakas ang pangangailangan O, babalik tayo sa politiko. Kailangan natin yan. Mandatory drug test. Dapat lang yan. Dapat yan. Kailangan yan. Maraming matutuwa dyan kasi yan ang talagang sinisigaw Maging magkaroon na ng batas patungkol dito. Sa tingin nyo po ba, Mayor, may pag-asa po ba tayong mangyari yan? Depende yan sa legislatura natin. Pero maganda yun. Para alam mo, maganda. Yun lang ang problema. Sabi niya, depende sa legislatura natin o legislation natin sa Kamara at sa Senado kasi silang gagawa ng batas na yan. Dahil pag wala yung batas na yan, hindi po natin pwedeng gawing mandatory drug test. Okay? So, andyan ang problema niyan. Ang problema, kung maraming addict dyan, or kung hindi man sila addict, yung kanilang mga anak addict. Kaya minsan, hindi na nasolusyonan yung patungkol sa droga sa bansang Pilipinas. Yung nangyari kay Tatay Digong,
panandalian lang po itong nabawasan. Pero tinanong namin niya kay Basti, balik na naman ang droga. They are back with the vengeance. Siyempre, yung mga drug lords, yung mga addict, gigil sa droga yan. Gigil sa pera yan. Napahinga sila. Yung mga natitirang buhay, pagbalik niya, mas grabihan. No? Ako po, kahit sinong politiko, kahit ikaw ay pula, kahit ikaw ay dilaw, pero kung mangangako ka na susuportahan mo yung panukalang batas na magkaroon ng mandatory drug test sa lahat ng public officials, nako, susuportahan ko yan. Wala akong pakialam kung anong apelyido mo. Kay Tambaluslos ka, kay Marcos ka, basta seryoso kayo, ha? Yung seryoso na, oy! Magkaroon tayo mandatory drug test. At pag sinabi mo yan, ikaw mismo magpapadrug test agad-agad to show the people your leadership. Your leadership by example. Mahirap kasi magsasabi ka ng susugpuin ng droga tapos ikaw addict din. 'Di ba? Mahirap 'yun. Alam ng lahat na yung mga nakaupo dyan, they're serious about, like, pero sa totoo lang, personal na buhay nila, wala tayong pakialam dyan, pero mas gusto ko lang na ganun. Kasi, pag influence yung, or sabog yung tao. Ako, pag sabog ang tao, gustong-gusto ko talaga sagot ni Mayor Basti rito. Solido po. Solido yung sagot niyang yan. Yan din ang reason kung bakit sumuporta ako kay DJ Bantag. Yun yung tinanong ko kahapon sa kanya rin eh. Parehas ng tanong ko sa kanila. Susuporta po ba kayo kung sakaling kayo ay manungkulan bilang sa mas mataas na posisyon o mapunta kayo sa legislation, magpapanukala ng batas? Iyon ang gusto ko talaga kung susuporta ka dyan. It shows kasi yung confidence eh. Yung willing ka magpa-drug test, it means una, hindi ka addict. Kasi pagka hindi ka addict, chances are galit ka sa addict. Ngayon, kung galit ka sa addict, chances are addict ka. Ay, Kung galit ka kung hindi ka addict, chances are galit ka sa addict. Pero pag addict ka, chances are galit ka sa drug test. Ayaw mo nun eh. Mahuhuli ka doon. Kaya nga, nakakapagtaka, hindi natin maintindihan. Sabi nga niya, ang daming problema ng bansang Pilipinas, yung statement niyang war on drugs, yan ang pinag-iinitan. Ay nako, instead kaya minsan nakakawalang gana. Sa bansang Pilipinas, pag ikaw nang tumulong, ikaw pang palalabasing masama. Bakit? Kakaiba ka eh. Pagtutulungan ka. Ilan sa mga politiko natin na merong guts, sumalungat. Mabibilang mo sa daliri mo. Mas marami, kampi-kampi, kaya nga politika yan, kampi-kampi yan. Oops, wag mong tabigin ng drugs kasi may mga pinoprotektahan kaming addict. Mas marami sila. Mas kakaunti yung talagang may tapang at hindi addict katulad ni Mayor Basti. Pagtutulungan ka ng mga yan. Kaya nga pag gumagawa ka ng tama, minsan ikaw napapasama. Bakit? Kakaunti kayo eh. Kakaunti yung gumagawa ng tama. Karamihan sa Pilipinas masama. Pagtutulungan ka talaga. Wala yan. Kayo po ba, Mayor, kung sakasakali, dahil wala naman pong batas, magboboluntaryo, magpa-drug test po dyan sa inyo para maging halimbawa sa lahat ng opisyal? Wala namang problema yun. Wala namang problema. Pero gusto ko na may isasama ako. Naku po, patay tayo. Hindi, totoo naman. Ako rin, walang problema. Diba? Yung sinasabi ko with confidence eh. Wala namang problemang papadrug test ako. Pero dapat lahat tayo. Kasi kung ako lang ng ako, edi harassment yan. O, diba? Lahat tayo, pa-drug test tayo. Lahat ng mga political bloggers, pa-drug test tayo. Gusto nyo, buwan-buwan. Walang problema, hindi harassment kasi lahat tayo. O, kayo. Kayo mga recruiter ng mga bayarang vloggers.
Na nagre-recruit ng babayarang vloggers, pabor ba kayo sa mandatory drug test? Ewan ko sa inyo. Yung mga hinahangaan yung opisyal, yung mga pinagtatanggol yung opisyal, papayag kaya sa drug test? Ako, as far as I know, yung mga pinagtatanggol kong opisyal, papayag sa drug test. Baste, Sara, PRRD, Bantag, papayag sa drug test yan. Yung amo nyo, yung nagbabayad sa inyo, yung sinusuportahan yung adik, kayong mga sinusuportahan yung mga politiko, kayong mga ensimada vloggers, mga recruiter ng babayarang vloggers, kaya nyo silang sabihan, mandatory drug test tayo? Baka tanggalan kayo ng bayad. Parang kilala kong sino isasama ninyo matindi ho yan. Para maganda. Mayor, ito, kasi nagtatanong, di ba, dahil yung sa nangyari dun sa mga pulis, magbibigay ho ba kayo ng suporta dun sa mga pulis na natanggal dahil ho dyan sa paggawa ng kanilang duty? Tutulungan nyo ho ba sila bilang mayor ng Davao? Malamang. Baka walang sweldo yan. Bigas. Abogado. Dilata. Abogado. Natural man yan. Basta yung mga tao na maayos naman, hindi yung kalokohan. Pag kalokohan, talaga sibak yan. Pero pag maayos, seryoso naman sa trabaho, tsaka alam mo yun, maayos, suportahan natin. Yeah. Lahat ng, it's not just the police, lahat ng mga activities ng mga individuals in government that are serious about, nung gusto ng progreso o pagbabago, magandang pagbabago para sa mga lugar nila, suportahan natin yan. Yan. Siguro maganda, tanungin din natin yung mga kababayan nating nanonood, umabot na ngayon ng 10,000. Sino ho ba ang gusto ninyong isama ni Mayor Baste Duterte para magpa-drug test? Yun. Ang ganda ng tanong ni Banat Baykay na yan, ano? Kung nanonood kayo ng replay, nanonood kayo ng live kagabi, naku, makikita nyo yun. Sino ang gustong isama sa drug test? Sino ang dapat isama sa drug test ni Mayor Baste? Ay, naglabasan yung pangalan. Ang haba. Dire-diretso. Ay, grabe, sabi ko. Iyan ang sigaw ng taong bayan. Alam mo, lumabas doon. Kadalasan, BBM, Lisa, Boying Remulla. Diba? Yun yung mga lumabas na pangalan eh. O kayo, sa mga manunood ng replay, maraming salamat nga po pala ha. 90% ng mga nanonood kay Coach Ole ay nasa replay. So, wag nyo lang po kakalimutan, mag-subscribe kayo at sagutin nyo rin to. Sino kaya ang gusto nyong makasama ni Mayor Baste sa drug test? So, lagay nyo na rin dyan kung sinong gusto nyo magpa-drug test. No, pero alam nyo, pagka hinahamon kayo, politiko kayo, hinahamon kayo ng drug test, it shows medyo may problema kayo sa dyan. May problema kayo patungkol sa drugs. Totoo man or hindi, ibig sabihin, hindi nyo nasasatisfy yung inyong mandato or yung inyong mga pinagsisilbihang mamamayan. Kaya sila nagtatanong ng drug test. Baka naman kaya ang sinisigaw ng taong bayan ay magpa-drug test, hindi mo sila talaga nabigyan ng confidence, ng assurance na ikaw ay hindi adik. Yan po yung sinasabi ko, okay? Alam mo, election time pa lang, wag po kayong magagalit sa akin. Election time pa lang, nagkahamunan ang mga presidential candidates ng drug test. Nagpa-drug test sila, lumabas sa media, nagpa-drug test sila sa PIDEA, etc., etc. In-announce nila, bukas magpapa-drug test kami. Mga presidential candidates nagpa-drug test. Anong ginawa ni Marcos? Bigla na lang may nilabas na nagpa-drug test na siya sa St. Luke's. Bigla na lang.
'Di ba? Tahimik siya tapos nilalabas na may pag-drug test. Anong sabi ko that time? Alam mo, yung ginawa ni Marcos na yan, mumultuhin siya niyan. Bakit? Naglabas siya ng drug test na hindi convince ang taong bayan diyan sa nilabas niya. Hindi sa pinagbibintangan natin na mali ang pagkuha or hindi legit ang St. Luke's kumuha ng drug test, pero kaduda-duda po sa mamamayan. Kasi kaya ka magpapadrug test is para mapakita mo sa taong bayan na sila ay safe at tama lang na maging confident ka sa akin kasi ako ay hindi addict. Yan po yung purpose nun. Eh yung bigla ka naglabas, ni hindi ka nagpakita sa TV, bigla ka naglabas, meron ka ng negative drug test sa St. Luke's. Hindi nagustuhan ng taong bayan. Ano sabi ko? Mumultuhin ka niyang ginawa mo. Bakit? Hindi satisfied yung taong bayan. And look, after 1 year and 2 years, ayan na po ang nangyayari. Bakit? Kasi nga, yung una mong drug test, hindi satisfied yung taong bayan. Mumultuhin at mumultuhin ka niyan. Hindi sila satisfied. Ano mangyayari ngayon? Take up the challenge. Pa-drug test ka. In front of everybody, i-announce mo bukas papadrug test ako. Kung hindi totoo, tapos na usapan. Mananahimik ang taong bayan. Pero syempre, convincing. Convincing yung gagawin mo. Hindi yung biglang bukas, meron ka na namang ilalabas na papel. Oy, ito, nasa na ba? Sample. Kunwari, ito, kunwari, papel. Oh. Wala, usap-usapin. Tapos biglang naglabas ka na, ito. Nagpa-check up ako kahapon, nagpa-drug test ako, negative. Taka, sino maniniwala sa ganun? Hindi ganun. Dapat halimbawa, i-announce mo ngayon. O bukas o sa makalawang araw, papadrug test ako. Samahan ninyo ako in front of camera para matapos na yung issue na yan. Sa Luneta. Lahat ng media nandun. Eh baka mamaya, bukas lang, may nalalabas na. O ito drug test ko, negative. Walang maniniwala doon. Pag naglabas ka bukas, eto negative. Kunwari lang, naglabas ka, eto negative. Negative. Hindi mo kinukonvince, hindi mo pinupatunayan sa taong bayan yung iyong hindi pagiging addict. Binibigyan mo lang ng narrative yung mga vloggers ninyo para kayo ay magkaroon ng pagtatanggol. O, kita nyo, nagpakita na siya, negative. Ano kayo mga DDS shit? Di ba ganyan ang mga litanya ng mga yan? DDS shit. Ano kayo? Hindi mo kinukumbinse yung mga Pilipino simula sa norte hanggang sa Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi mo sila kinukumbinse. Binibigyan mo lang ng content yung mga vloggers para ikaw ay ipagtanggol. Binibigyan mo lang ng content yung mga tambaluslos, yung mga kampuni tambaluslos para ikaw ay ipagtanggol. Binibigyan mo lang yung mga politiko na sip-sip sa'yo na para ikaw ay ipagtanggol. Ganun lang yun. Ang purpose ng drug test para magkaroon ng peace of mind ang bansang Pilipinas na ikaw ay hindi addict. It's not to convince your bloggers. It's not to give them content. Eh kung ganun ang gagawin, bukas bigla may negative na, wala na yun. Naglolokohan tayo. Same thing na nangyari sa St. Luke's. I'm not saying that is a fake drug test. Kaya lang po, baka po yan ay hindi papaniwalaan ng taong bayan. Yan po ang sinabi ko dati. See? Anong nangyari? 1 year, 2 years after? Tama po ba tayo o tamang-tama? Walang naniniwala. Hindi sila kumbinsido eh. Bakit ang Pilipino kumbinsado dito kay Baste? Willing to take the drug test.
Drug test na. Diba? I-comment nyo po dyan. Tapos ibubulong na lang natin kay Mayor kung sino yung gusto nyong isama. Di ba?